Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibini Shinalo Orasyon at ngayon ang aking uuulat ay kaugnay sa teorya ng akusasyon versus pagkatuto ni Stephen Krashen na pinangungunahan ni Binibining Montenegro. Sa bawat bansa sa mundo ay mayroong kanya-kanyang wika na ginagamit, ngunit hindi lamang ito nakabase sa iisang lingwahe dahil may kakayahang matuto ang isang tao sa pangalawang wika o tinatawag natin sa Ingles na second language. Kaugnay dito, may iminungkahing teorya si Krashen hinggil sa pagtatamo ng pangalawang wika na nagiging batayan ng isang balangkas para sa pag-unawa ng mga proseso kung paano natutuhan ang pangalawang wika. Ang tawag sa teoryang ito ay ang teoryang monitor. Si Stephen Krashen ay isang guro at linguistiko na nagtaguyod ng monitor model bilang kanyang teorya sa second language acquisition sa maimpluwensya niyang teksto, ang Principle and Practice in Second Language Acquisition noong taong 1982. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging popular at impluwensya ng monitor model, ay umani ito ng sari-saring pagpuna. Monitor hypothesis. Malinaw na isinasaad ng hypothesis na ito ang ugnayan ng pagtatamo at pagkatuto ng wika. Sa tulong ng kaisipang monitor ni Krashen, napag-ibayo ang kalakaran sa pagtuturo ng wika sa pamamagitan ng paglalaan ng isang language-rich environment na nakapagpapadali sa natural o likas na pagkatuto nito. Hypothesis. Nininindigan ang hypothesis na ito na ang wika ay natatamo sa isang prosesong payak at totoong kamangha-mangha kapag nauunawaan natin ang mga mensahe. Ang kausayan ay mapapaunlad kung patuloy na tatangkilikin ang mga sinasabi ni Krashen na comprehensible input. Ipinagpapalagay ni Krashen na ito ay input na maaaring ihalin tulad sa caretaker speech, anyo ng pagsasalita para sa mga batang bago pa lamang nagsasalita na maririnig sa mga yaya o caregiver. Ang caretaker speech, maikling pangungusap, madaling maintindihan, kontrolado ang bokabularyo, iba't ibang paksa ay nakapokus sa komunikasyon. Affective filter hypothesis. Ang hypothesis na ito ay may kaugnayan sa mga variable na pandamdamin gaya ng pagkabahala, motibasyon at pagtitiwala sa sarili. Mahalaga ang kabatiran ukol dito dahil nagagawa ng mga ito na mahadlangan ang mga input para gisingin ang Language Acquisition Device o LAD. Kung mahahadlangan ng affective filter ang ilan sa mga comprehensible input, maaaring kaunting input lamang ang makapapasok sa LAD o Language Acquisition Device ng mga mag-aaral. Ang isang kontekstong affective at aktibo ay nakapagpapata input. Napakahalagang pag-aralan ang mga teorya at hypothesis ng second language acquisition na kasama rito ang mga pagpapaliwanag sa mga paraan kung paano natuto ang isang tao ng ikalawang wika. Makikita rito kung ano nga ba ang pagkakaiba ng pagkatuto sa pagtatamo na kung malalaman kung ano ang mas epektibo sa pagkatuto sa pangalawang wika. Hindi lamang ito nakatuon sa pagkatuto o pagtatama dahil ipinapakita rin dito ang malaking parte ng pakikinig at pagbabasa na makatutulong sa pagdidevelop ng kakayahan ng tao sa pagtatama at pagkatuto ng ikalawang lingwahe. Dahil meron itong malaking papel, ang pagkatuto ng wika sa teoryang monitor ay hindi rin mawawala ang implikasyon nito sa pagtuturo ng wika. Yun lamang po at maraming salamat.